Hello guys, welcome to my channel. Mayroon pong nag-request at saka nagsabi na gawin ko itong video na ito dahil isa siyang guest na parang disappointed dahil mayroon daw siyang napanood na vlog ng isang vlogger. Sinabi walang bayad, walang entrance, walang parking. Tapos pagdating niya dito, siningilan naman sila ng entrance. Kaya ngayon, ipapaliwanag ko. Dahil hindi masyadong naipaliwanag ng mga vlogger yung mga rules dito. Kasama na yung no parking at saka no entrance. No parking talaga, saka no entrance. Depende yun sa dami ng papasok at depende sa usap ninyo ng namamahala ng cottage, ng resort I mean. Kung riders kayo, dadalawa kayo, magjowa, ayaw nyo mag-cottage dahil ang cottage 500 at saka 700 tapos ang floating 1.5, hindi nyo afford dahil kulang yung budget ninyo, gusto lang nyo magkampisaw halimbawa, sa ganun pong sitwasyon, kayong dalawa magbabayad kayo for consideration. Wala pong price yun, kayong bahala kung babayad kayo ng parking or babayad kayo ng entrance, kayong dalawa. Dun po sa bayad ninyo, kaya kayo babayad, kaya kayo magbabayad ng entrance, sabihin natin entrance ang binayaran ninyo, dahil lalangoy kayo. Dito sa Agus, lahat ng resort may kanya-kanyang lifeguard, may kanya-kanyang tagalinis, may kanya-kanyang CR na gagamitin. Doon papasok yung binayaran ninyo for consideration po. Ayun, gagamitin yun para sa mga maintenance ng cleanliness dito sa Agus. Yung mga kailangan, yung mga basurahan, doon yun papasok yung binayaran ninyo. Kung grupo naman po kayo, syempre kukuha kayo ng cottage. Ang cottage po namin ay, ang rate ay 500 at saka 700. Pag floating ay 1.5. Kung overnight naman, meron kami mga kubo na may mga tulugan. Depende yun sa usap kung pagkano ang babayaran ninyo. Meron po akong ilan na sasabihin na ano siya, parang iyon ang sinusunod dito sa Agus. Anong tawag doon? Batas or rules. Rules dito sa Agus na dapat sundin. May ilan po ditong mga batas na sinusunod ng ilang mga owner ng mga resort. Dito sa amin, sa Princess Lar, naglagay kami ng mga tarpaulin lahat ng kubo para mabasa ng
mga guests. Kaya ipapaliwanag ko yun po. Ipapaliwanag ko isa-isa kung paano, kung ano ang mga rules na dapat sundin. So, bali, ang mga rules po dito, may ilang rules dito na sinusunod. Una, yung parking area. Dapat lahat ng owner ng resort ay may parking area dahil kailangan niyon. Hindi pwedeng makikipark sa ibang resort dahil may kanya-kanyang guests. Dapat merong kanya-kanyang signboard para alam kung saan kayo pupunta. No lifeguard, no guests. Isa po yun sa rules dito. Pag wala kang lifeguard, hindi ka pwedeng magpalangoy. Isa rin na rules ay yung sa tent. Ang pagte-tent po dito, tent pitching ay ang charge ay 200. Lahat po yun, hindi pwedeng ibaba, hindi pwedeng itaas. Pero kung may dala kayo, yun, 200 nga. Tapos, pag wala kayong dala at magre-rent kayo, 300. Isa pang rules dito na napaka-importante ay ang CR. Dapat, no CR, no guests. Dahil importante ang CR. Yun yung pagliliguan ng mga guests mo. Mag-iihi, dudumi, kaya kailangan ng CR. Bawat resort ay dapat may mga CR. Dito sa amin, meron kaming 4. Tapos may dalawa dun sa taas na pwedeng pagsiaran pagka halimbawa puno na yung 4 namin. Isa pa rin na importante na rules dito ay yung rate ng mga kubo. Bali, ang rate po ng mga kubo dito ay 500 to 700 yung open cottage. Hindi yun pwedeng bumaba, hindi pwedeng tumaas. Ang floating po ay 1.5. Yun po ay fix na. Hindi pwedeng bumaba, hindi pwedeng tumaas. Dahil ito po ay organization. Dahil maraming nalilitong guests. Sasabihin yung iba, binigay doon ng mura. Tapos bakit dito mahal? Kaya iniiwasan po yung ganitong pagkakataon. Isa pa rin po na rules dito, bawal maghugas ng isda sa tubig. I mean sa agos. Hindi lang isda, yung mga karne, lahat po bawal yung maghugas. Tapos isa pa rin yung kailangan ang mga guests may dala ng basurahan, garbage bag, para ipon ang mga basura nila. Or bibigyan nung namamahala ng resort ng basurahan, sako. Kami naman, nagbibigay kami ng sako sa lahat. Pag halimbawa maraming tao, lahat ng kubo namin nilalagyan na namin ng sako. At dapat po ay nakahiwalay ang nababasag. Ibig sabihin, bote na nababasag sa mga basura. Isa pa rin pong rules ay ang paglalangoy. Ang paglalangoy po dito ay 5 a.m. hanggang 6 p.m. Pag 6 p.m. na, hindi na pwede. Dahil madilim na, didilim na yun. Iniiwasan namin na may mga guests na mag-iinom. Halimbawa, nasa floating, alas 7 na, 7 p.m. na, medyo madilim na. Hindi natin
masasabi na aksidente, biglang nalaglag, walang makakita dahil madilim, mahirap hanapin. Kaya ang paglalangoy ay 5 AM to 6 PM lang. At isa pa, ito yung laging laging ano dito, lagi akong nakaka-encounter. Yun pong sound system, kahit anong sounds, ayun po ay pwedeng magpatugtog 6 AM hanggang 10 PM. Iyon ay mapa, speaker, karaoke, videoke. Iyon po ay hanggang 10 PM lang. Dahil meron kami dito mga kapitbahay. Karamihan ay estudyante. Hindi lang po mga guest ang nandito. May mga kalapit bahay din po kami dito na gusto rin ng matahimik na pagtulog. Kaya hanggang 10 PM lang ang mga tugtugan. At saka po, isa pa rin, yung bawal po dito na pagdating ninyo, syempre excited, bigla na lang kayong tatakbo, maglalango yan. Iyon po ay hindi pwede. Dapat po, bago kayo maglangoy, ay nakipag-usap muna kayo sa owner o kaya ay sa namamahala. Alam mo muna, pinapaliwanag naman ng mga namamahala. Ako, pag may dumadating dito, ino-orient ko. Lahat pinapaliwanag ko kung ano ang mga rules, kung ano dapat nilang gawin, kung magkano ang cottage. Tuturo ko lahat kung nasaan ang CR, ang mga life vest, para alam nila. At meron pa, bawal pong tumawid doon sa kabila. Siyempre, o tingnan mo, maganda. Maingganyo ka kung marunong kang lumangoy o kahit hindi. Maiingganyo kang tumawid dahil may ibang tumatawid. Pero iyon po ay kabawal-bawalan. Bawal tumawid sa kabila dahil malalim doon. Tapos dun sa gitna, hindi mo alam ang current ng tubig. Malakas. Kaya delikado. Bawal tumawid at saka bawal tumalon sa may mga bato. Ito naman, ito ay para sa mga guests na nagiinom. Bawal din po dito maglangoy ang lasing. Dapat pag lasing, hindi naglalangoy. Dahil delikado. Ang lasing po ay walang kontrol sa sarili. Mga lasing ay malalakas ang loob. Kahit hindi marunong maglangoy, ay mapapalangoy. Kaya iyon po ay isang rules dito. Bawal maglangoy ang lasing. Basta yung mga bawal po tungkol sa paglalangoy, isa na rin doon yung bawal pumunta sa lugar na malalalim, lalo na't hindi ka marunong maglangoy. Kasama rin iyon dun sa bawal tumawid. At kailangan po, kung may mga kasama kayong bata, ay babantayan dahil ang mga bata pasaway, excited lumangoy. Kahit sawayin mo, lalangoy at lalangoy sila. Kahit sabihin bawal, lalangoy. Kaya obligado po ang mga guests na babantayan ang inyong mga bata na kasama. Tapos, dami. Tapos po, bawal maglangoy pag walang life vest. Dahil
mabilis nga yung current ng tubig sa ilalim. Pag wala kang life vest, may posibilidad na lumubog ka pagka bigla kang ano na pulikat, pwede kang lumubog, pwede kang anudin. Kaya kung may life vest ka, ano yun, ah, medyo safe, lulutang ka. Dahil dagdag ano din yung life vest paglalangoy mo. Ang panghuli, ito po ay para sa cleanliness ng Agus River. Karamihan sa naglalangoy dito, di syempre may pagkain na dala. Yun po, bawal po dito magtapon ng tirang pagkain sa tubig. Kung maaari ay ipunin, ilagay na lang sa isang plastic, isabit sa kubo para hindi tangayin ng aso. Pero wag na wag niyong itatapon sa tubig. Dahil yung halimbawa mga kanin po, itinapon niyo sa tubig, hindi po yun agad na wawala. Nandun lang yun. Kita pagka malinaw yung tubig ay makikita. Tapos yung mga tinik, hindi din po yun pwede. Basta lahat ng pagkain, mga pinagbalatan ng prutas, bawal itapon sa tubig. May mga ibinibigay naman po na basurahan ang management ng resort. Kaya ilagay na lang sa tamang lagayan ang mga basura. At iyon po ang mga batas na dapat sundin, mga rules dito sa Agus. Kung first time mong pupunta dito, dapat mapanood mo itong video ko para alam mo kung ano ang mga dapat mong gawin. Iyon pong lahat ng yun ay iyon naman ay ano by management ng Magsaysay Agus River Cottage Management. Dahil dito po ay ito nga ay nabanggit ko, organization. Mayroon pong mga pangulo dito, may pangulo, may mga officer po. Kaya yun ay dapat sundin. Ayun po, medyo malinaw na ang tubig ngayon. Sana ay dire-diretso na, sana ay hanggang weekends na. Ngayon ay September 2, Martes. Sana ay sa Sabado, Linggo ay malinaw para makapaglangoy yung iba na bumabiyahe papunta dito. Iyon po, iyon ang video ko for today. Thank you po. Salamat sa mga nag-subscribe sa akin at magsusubscribe. Thank you for watching.